pagkwentuhan nga natin itong si Leandro Libeste. Ha? Ano ba talaga ang masasabi natin dito kay Leandro Libeste? Sa totoo lang, maganda yung ginagawa ni Leandro Libeste. Hmm? Tama lang naman na ano may maganda yan na ini-expose ang korupsyon. Yung linalabas niyang files na nagpapakita ng mga proponents ng iba't ibang mga proyekto, magkano ang projects ng bawat kongresista sa bawat distrito, senador, pati mga executive officials, maganda yan. Yan naman talaga ang hinahanap ng taong bayan, transparency, yung makita talaga ng taong bayan. Nakakalungkot nga na itong si Libeste pa ang naglalabas niyan, hindi dapat. Kung tungkol yan sa mga projects ng DPWH, dapat si Secretary Vince Dizon yan. Trabaho ng gobyernong ilabas yan, hindi naman ni Libeste yan. Kaya lang nakakalungkot, parang ang lumalabas ngayon, si Libeste pa yung bida, tapos yung gobyerno, dahil parang pinipigilan na ilabas ni Libeste yun, kini-question si Libeste, lumalabas, bida si Libeste. O ang pangit, ano? Ang pangit. Kasi itong si Libeste, hindi mo rin maintindihan eh. Tulad nito, bakit iyak ng iyak itong si Libeste? Kung tama yung pinaglalaban niya, mga kabunyugma, dapat matapang ka. Huwag kang iyakin. Di ba? Ano yung ginagawa mo para sa bayan? At pinaninindigan mo yung mga sinasabi mo. Dapat ipakita mo, hindi ka matatarantahin, hindi ka ito, lahat na lang halos ng interview pinapanood ko tungkol dito kay Leandro Libeste, umiiyak ito eh. Ang problema, umiiyak, wala namang luha. So tuloy na pag-iisipan mo, ang drama naman ito eh. Kung ang gusto mo lang naman ilabas ang katotohanan, bakit kailangan mo pang umiyak? At saka umiyak ka ng isang beses, okay na yan. Nadala ka ng emotion mo. Pero yung bawat na lang interview sa kanya, ano ba to? Ano ba tong si Leandro Libeste? Pero ano't ano man, saludo tayo sa ginagawa niya. Pero sana malinis ang intensyon niya dyan. Ang problema kasi nito, identified kasi DDS. Identified DDS. So kaagad-agad, mayroon na namang mayroon na kaagad agenda. Nakaayos-ayos lang to ng konti kay Kong Miao eh, doon kay Barsaga eh. Si Miao, weirdo talaga yon. Weirdo talaga yon si Miao, si Barsaga. Pero itong si Libeste, may pagka matino naman. Ang problema lang talaga, kung mangibabaw yung kanyang pagiging DDS, pro Duterte, pro Sara, wala. Ang hahabulin lang nito, siraan ang gobyerno. Pag nasira ang gobyerno, pag siniraan niya ang gobyerno, lalakas si Sara Duterte. Yan yung hindi maganda. Yan yung hindi maganda. Mga kabunyog, mga kababayan. Dapat, ginagawa mo yan, pag ang advokasya mo laban sa katiwalian, wala kang pinipili, managot ang lahat ng sangkot. Dito, mukhang ang target nito, siraan ng administrasyon. Ang agenda nito, siraan ng administrasyon. Kaya lang, yung kasing ginagawa niya, linalabas niya yung lista ng mga kongresista, mga senador, magkano ang budget ng bawat isa niyan. Bawat distrito, magkano, ano-ano bang mga projects yan, saan-saang lugar yan. Tama yon, maganda yon. Ang dapat niyang gumagawa nung ginagawa niya, ang gobyerno mismo eh. Di ba? Sino ba dapat ang gumagawa ng ginagawa niya? Si Vince Dizon. Di ba? Si Vince Dizon, dapat pinipresent ni Vince Dizon yun. Noong 2025, ito yung kabuuang budget ng DPWH. Ito ang breakdown niyan. Tingnan nyo na lang sa website namin. Di ba? Kaya ito namang si Libeste, ang problema, ang nagiging tugon ngayon ng gobyerno, tulad nun, sabi ni Yussi Claire Castro, paimbestigahan yan si Libeste, paano niya nakuha yung files niya. Sabi naman ni Terry Ridon, pwede yang isailalim sa Ethics Committee. Ano ba yan? Kapag ginawa nyo yan kay Libeste, lalo nyo lang itong ginagawang bayani. Dapat wag na. Hayaan nyo na si Libeste dyan sa pinagagawa niya na yan para mapahiya si Libeste. Kasi baka naman may mga dinukturan dun si Libeste.
At ang linalabas ni Libeste, yung mga politikong pinoprotektahan niya, hindi niya naman linalabas. DDS eh. Oh. Ang gawin ngayon nila nila Vince Dizon o kaya nila Yussi Claire Castro, ilabas na nila. Parang katulad ng ginawa ni PBBM. Ay di ba nung ginawa ni PBBM, linabas niya yung top 15 contractors. Oh, tama 'yun. Oh, ngayon sila Vince Dizon na ang maglabas. Kaya ngayon kung sino-sino na ang may hawak ng files eh, may hawak din daw si Magalong, may hawak si Lacson, mayroon din daw kopya ang ombudsman, mayroon din kopya si Leandro Libeste. Ang dami na niyan. Hindi na maintindihan ng hindi na maintindihan ng taong bayan. Sino ba dapat ang paniwalaan ng taong bayan? Yung may hawak o may opisina na kustodyan ng records na yan. Sino ba yon? DPWH. Alam nyo, ang mga bawal lang naman na ilabas, national security. O yon, mga bawal yon. Diplomatic. Yung mga natin sa ibang bansa. Pero ito, budget ng taong bayan, magkano ang budget ng mga politiko? Ha? Sa yung kasing pinalabas ni PBBM, lang yon. Listahan ng mga flood control projects. Dapat hindi lang flood control projects. Noong 2028, ang kabuuang budget ng DPWH ilan? Magkano? Anong breakdown nun? Yun. Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? O ngayon, ang ginawa nito ni Libeste, sinakayan yung pagkamatay ni Cabral. Sinakayan. Pagkamatay ni Cabral, linabas yung Cabral files. Kasi pinag-uusapan si Cabral. Tinawag niya pa Cabral files, ba't hindi niya nalang tinawag Libeste files? Gaano naman tayo kasiguradong yun nga yung galing kay Cabral? Baka naman may binawas siya doon, baka may binago siya doon. Yun ang problema dito kay Libeste. At saka hindi niya na kinakailangan ng drama. Kung nakikipaglaban ka para sa katotohanan, huwag ka nang umiyak. Nawawala ang kredibilidad ng pangiyak. Saka isang beses ka lang umiyak, pwede na yun. Ito, lahat na lang halos ng interview nakikita ko, umiiyak. Di ba? Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Oh. Anyway, ang dapat gawin nito, ang dapat gawin ng gobyerno, wag na. Hindi ako sang-ayon. Kung suggestion ko lang, sa pagtingin ko, opinion ko, bakit? Sino ba naman ako? Opinion ko to. Huwag nang imbestigahan yan si Libeste. Sabi ni Yussi Claire Castro kasi imbestigahan. Sabi naman ni Terry Redon, pwede yung kasuhan sa Ethics Committee. Kapag ginawa nyo yan na ganyan, ginagawa nyo lang yung bayani. Gusto naman ng tao yung ginagawa ni Libeste. Linalabas ang katotohanan. Gusto ng tao yan. Paano mo ika-counter yan si Libeste? Di gobyerno ang maglabas ng katotohanan. Sabihin ng gobyerno, kulang yung linabas na yan ni Libeste. Saka hindi tayo nakakasigurado, baka may dinoktora na dyan, may binago. Ito yung paniwalaan nyo kasi ito yung nasa records namin. Mapapatotohanan namin totoo to kasi kami sa DPWH ang nagtatago ng records na to. O yun, mas bibilib ang taong bayan doon. Diba? Kaya si Vince Dizon ang dapat maglabas. Sa halip na pabulaanan ni Vince Dizon kung ano-anong atake nila kay Libeste, sinisiraan nila ito ngayon, wag na. Lalo lang yan magiging bayani, lalo lang yan pag-uusapan. Hayaan na yan si Libeste sa drama niya. Pero kung ang gobyerno mismo na ang magsabi, based sa records namin, ito ang totoo. Ito ang paniwalaan nyo. Diba? O ganun. Ganun sana. Kaya ako, ulitin ko kung akong tatanungin niyo tungkol kay Libeste, tama ba yung ginagawa niya? Tama yan. Tama na na linalabas ang katotohanan. Ang medyo naiiba lang tayo, bakit may mga paiyak-iyak? Masyado namang madrama. Pero mali rin yung gagawin ng gobyerno, yung sinasabing iimbestigahan ito, pwedeng isa sa ilalim sa Ethics Committee. Wala. Hindi maganda yan. Kahit naman ganyan yan, madrama, wag nang gawing bayani yan. Kasi sa taong bayan, gusto ng taong bayan na lumabas ang katotohanan. Sa ngayon, siya ang naglalabas niyan. Si Libeste. So, siya ngayon ang bida. Pag inimbestigahan yan ng gobyerno, ng administrasyon, kinasuhan sa Ethics Committee, di lalong naging bida yan, sinong kontrabida? Gobyerno.
Ang dapat ngayon sa administrasyon, para tumaas ang trust rating ni PBBM, i-encourage ang transparency. I-encourage ang transparency. Kaya, kung tungkol sa paglalabas ng katotohanan, tama yan. Kaya lang, itong si Libeste, hindi ka nakakasigurado na totoo yan. Kung nakakuha man siya ng files kay Cabral, sinong magpapatunay? Patay na si Cabral. Baka binago niya yung files na hawak niya. So ngayon, sino na dapat ang maglabas? Yung totoo talaga. Authenticated. Certified true copies. O, di yung gobyerno mismo. Si Vince Dizon. Di ba? Kaya dapat si Vince Dizon, wag niya nang ang nangyayari ngayon, yung ginawa ni Libestes, riniremedyohan nila sinisiraan nila si Libeste. Hindi yan. Hindi yan ganyan. Hayaan na lang si Libeste sa file niya. Pero yung gobyerno maglabas ng totoong files. Di ba ginawa yan ni PBBM? Linabas ni PBBM yung listahan ng lahat ng flood control projects. Mayroong portal mayroong portal na dinevelop. Ilalabas yung listahan ng lahat ng projects sa flood control mula 22 to 2025. Yun, ganun. Kaya lang, yun lang kasi flood control lang yun eh. Ang gustong malaman ngayon ng taong bayan, yung mga kongresista ba, saan-saan yung mga projects nila, magkano? Yun. Mga senador, saan-saan ang projects nila, magkano? Yan yun. Kasi ang gusto na natin ngayong malaman, sino ba ang nasa likod ng mga projects na pinag-uusapan natin? Alin yung naging maanumalya? Alin yung walang anomalya? Yun yun. Yan yung paglalabas ng katotohanan. Pero kung itatago yan ng gobyerno at linalabas yan ni Libeste, kahit pa sabihin na sa pilitang kinuha yan ni Libeste kay Cabral, kahit pa sabihin na may mga hindi ka nakakasigurado ng authenticity niyan, ang tao papaniwalaan yan. Tingnan nyo, pinag-uusapan na ngayon sa ang mga media, sinachap-chap na ngayon yung laman ng mga files na yan. Di ba? Kasi uhaw ngayon ang taong bayan sa katotohanan. Nagkakataon ngayon na itong si Libeste ang nagbibigay ng mga impormasyon na hinihingi ng taong bayan. Siya ngayon ang tinitingnan ng taong bayan. Kung gustong mabawi ng gobyerno ang tiwala ng tao, maalis diyan kay Libeste, hindi yan pagtiwalaan, gobyerno ang maglabas ng katotohanan. Yun. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.